at Karatig Probinsya ngayong tag-init. Nasa linya na po natin si Attorney Melvin Matibag, ang Direktor ng National Bureau of Investigation. Padaanin natin kasi bising mama ito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Melvin. Good morning, Alvin, at sa lahat po nanonood din yung programa. Opo, makikibalita lang po kami after nung impas po dyan sa Senado nung Lunes, ngayon Miyerkules na, ano po. Anong status na po ngayon, Attorney Melvin? Well, sa ngayon po ay hindi namin ini-implement muna yung temporarily yung ating warrant of arrest. Of course, we'll be waiting for the instruction of the executive kasi po I understand there was a case filed sa Supreme Court itong si Attorney Torion. So siguro po pag-uusapan po kung ano po yung mas maayos na direksyon, mas mapayapa na direksyon para po ma-implement ang warrant of arrest. Opo, Attorney Melvin, may mga tao naman na nagsasabi na parang bakit ganun? Parang kinakanlong pa ng Senado ang isang tao, bagamat siya'y senador, na may kaso at ang NBI ay pinatutupad lang naman ang batas. Bakit hindi makaporma? Ano po? So they were thinking na binibigyan lang ng konting panahon pero pasasan at pasasan ba'y i-implement din ang warrant? Well, talaga pong dapat ma-implement. It's a valid warrant. It's a live warrant na kailangan pong implement ng law enforcement na ang NBI po ang naatasan para magpatupad po niyan. Sa posisyon naman po ng Senado na nagpasa sila ng resolusyon na protective custody ni Senator Bato, pananaw po nila yan sa Senado. Alam po naman ninyo, pero silang mga resolusyon na pinapasa. Pero with or without that protective custody, my position is we can enforce the warrant of arrest because it's the exercise of state of its police power. So it's one of the inherent power po ng ating pong gobyerno na magpatupad po ng police power. Otherwise po, there will be a breakdown of law and order. Tama. Hindi po magiging magandang precedent po yan. Tama, oo. So in other words, Attorney, I don't know if I'm getting it correctly, para hindi wala po tayong, hindi malabo, ano po. At a certain point, you're saying you will have to execute the warrant. You will have to implement it at a certain point. Tama po yan kasi marami pong implication. Yung pong ating exercise of police power, maapektuhan. Pangalawa po, yung ating pong relationship sa international community, our commitment to international community will also be affected. At sa Senado naman po, it will, para sa akin po, it will create a precedent na pwede palang pagka merong mga umiiwas na mapapanagot, maaresto, pari palang kanlungan doon po sa Senado. Hindi po ba ito magandang precedent ito? Tama. Until how long po mag-aantay ang NBI na magtitimpi din muna yung NBI or pahupain yung tensyon, antayin natin yung susunod, hanggang kailan po kayo mag-aantay? Well, I've reported it to the proper authority, mga boss po natin sa DOJ, of course, sa executive, and of course we will wait for their sa atin instruction, and we will implement the instruction. I gave my own assessment as a head of as a director of NBI kung ano yung mga pwedeng gawin at yun naman po pag-uusapan kung ano yung pinakamaganda po magagawa po natin. So legally speaking, ang makakapagpigil lang nito ay kung mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, Attorney. Tama po yun kasi nung nag-uusap nga po kami dyan sa Senado, meron silang mga sinasite na interpretation at batas nila. Sa kami naman po, yung aming din pong mandato na mag-implement ng warrant, isinasite din namin. So parang may pagtatalo. So sigurado po pag may pagtatalo, ang nagiging final arbiter naman po lagi ang ating pong korte, lalong-lalo na po ang Korte Suprema. Tama, tama. So let's set that aside, ano. So rest assured sa ating mga kababayan na ipatutupad po yan. Abang-abang lang, ano po. Ngayon dun sa nangyari sa Senado, magkalinawan nga tayo, nagkaroon nga po ba ng wrestling yung mga NBI agents with Bato o talagang walang wrestling, nadapa talaga siya kaya nasugatan yung daliri niya? Meron naman po mga CCTV. In fact, nilabas naman po ng Senado yung CCTV. Lamang po, ang nakita lang natin portion, yung tumatakbo na po siya. Opo. Sana nga po mapakita yung pagpasok pa lang niya sa building na yung aming babae po na ahente na siya sanang magsiserve ng warrant ay siya nag-tackle, sinalya po niya. Kaya yung sinalya po niya na babae, yun po yung humahabol sa kanya. Pero yung mga nasa likod po niya, dun po sa video, web identified, mga staff po niya. Kung makita nyo, Sir Alvin, may dala pang maleta. Oo. Yung isang tumatakbo.
Hindi ko na po alam kung ano yung dala ng maleta. Baka dapat itanong ninyo. Pero baka damit naman po dahil magka-camp out doon sa sa Senado eh. Opo. So yun po naman, kitang-kita naman po natin na ganun yung nangyari. Kung meron po ng wrestling na sinasabi, sinaktan nila ako, duguan ako, di sana ipakita rin po, po. Pero nakita natin kaya siya nasaktan, nasugatan, nadapa po siya doon sa hagdanan eh. Nakita naman po natin eh. Pero sa amin naman po, kasunduan namin po ni Senate President, magkanda kami ng own fact finding namin parehas at mag-compare notes po kami. Opo. So magre-request po kami ng full copy nung CCTV mula po nung pumasok si Senator Bato doon po sa premises ng Senado. Kung saan ang report po, nakisakay siya ron sa sasakyan ng isang senador po. Ganun ba yung intel? So kaninong senador siya, Opo. kanino siya nakisakay? Well, alam niyo po, yung mga senador naman natin, very transparent naman yung mga yan. Siguro po maganda sila sa kanila na po manggaling. Kasi kung marinig niyo naman po kahapon, yung aming mga pag-uusap, maraming silang sinasabi. Mas maganda na po, sila na po magsabi niyan. Hindi, pero Opo. it's safe to assume na ang sinakyan niya ay di yung mga kaalyado niya. Hindi naman siya siyempre sasakay sa hindi niya kaalyado, hindi ba? Tama po yan. By process of elimination, alam niyo na po yun. Doon na lang po kayo pamimili. Po. Opo. Pero ang magsasalita, hindi kayo. Ang magsasalita, kung sino man yung senador, umamin na siya na pinasakay niya si Senator Opo. Bato sa sasakyan niya. Mas maganda po kasi very active naman tong senador na to eh. Naririnig ko po kahapon eh. Oo. Alam mo, may hula na yung mga babae natin kung sino yan. Pateka muna, bakit babae yung pinadala mo? Ang bilis tuloy sinalya. Dito po, hindi naman po puro babae. Kumbaga doon sa first point of entry, naglagay po kami ng ahenteng babae because of the belief namin, di ba, pag halimbawa may magka-arresto, normally may makasakapol. Ito naman po, galing naman sa law enforcement, senador naman siya. Baka yung pong presence ba ng babae, sila yung makikipag-usap. Mas kalmado. Medyo mas po, di ba? Mas parang mas diplomatic po. Pero doon po sa pagkakataon, nagkamali pala po kami ng assessment na hindi pala ganun yung mangyayari. Kasi galing nga po sa law enforcement, alam naman po ni Senator Bato yan, ng police, pag nag-serve ng warrant, talagang they'll do everything. Yun po yung instinct ng law enforcement eh. They do everything to enforce the warrant. Kaya yung sinasabi po nagkaroon ng habulan, talagang hahabulin po kasi tumakbo po siya eh. Gusto i-serve yung warrant, ganun po yun. Pero nothing against the women, siyempre, pero pag ang laking mama din ni Senator Bato, di mas mabilis nga niya masalya pag babae yun. Tama po. Meron naman pong lalaki doon. Yun po yung isang sumunod paghabol na yung lalaki po na ahente. Opo. Pero mabilis po mabilis tumakbo. Opo. Sige. Ngayon, kung sakali mang ituloy nyo na, dahil may puder naman din po kayo under sa batas, kayo ay nagpapatupad lamang na isang valid at legitimate na warrant. Ano po? Paano proseso niyan? Saan siya ito turn over at totoo bang ididiretso na lang daw siya sa eroplano o sa chopper papuntang The Hague? Ganun ba ang sistema nun? Nakalagay po doon sa warrant to turn over to the proper authority, which is doon sa proper authority identified prosecutor po, which is the Prosecutor General. Sa DOJ po namin dadalhin yan. After that, yung DOJ na po yung magpo-process niyan. In coordination with PCTC, siyempre po. Yung ating pong PCTC, yung Philippine Council for Transnational Crime, sa kanila po kasi bumabagsak yung mandato de arresto na galing po sa ICC. Opo, so hindi po totoo na pag-aresto sa kanya sa Senado, diretso siya ng Villamor Air Base. Hindi ganun yung ruta. Well, I cannot answer that anymore because ang magpo-process nga po niyan ay ang DOJ, Prosecutor General at ang PCTC po natin. Ano po. So, pwede... Although sa Rome start, talagang po dyan surrender. Hindi po yung extradition. Yung binabanggit po kasing dadaan sa korte, it's an extradition process. Pero right now, dahil nasa korte po yan, we respect the jurisdiction acquired by the Supreme Court and of course, i-consider na rin po natin ngayon yan sa buong proseso. Opo, pero pag hindi po nag-issue ng TRO, Attorney Melvin, tuloy natin yung execution ng arrest warrant. Ano po? Meron po akong recommendation but it's not for me to decide on that matter. Meron pong mas matataas sa atin na makakasama po pa sa pagdidesisyon lang. Ang pagkalam ko naman po yesterday, there's an interagency coordination on this matter po. Yung mga involved po na agency, nag-usap-usap po dito. Opo. And lastly, Attorney, meron pa po ba kayong mga tauhan na nandyan sa umaali-aligid sa Senado just in case lang na ang desisyon ng higher-ups ninyo is to execute the warrant?
Well, wala naman po. Wala kaming nakadeploy ngayon dyan. That is my commitment to Senate President Alan that until such time that we fully resolve and there's an instruction, ay doon lamang po tayo pupunta dyan, papasok. Marami po ngayon doon mga police po because maintaining the peace and order nung both camps na nag-rally within the perimeter po. Opo, bakit NBI po nag-execute, attorney? Ba't hindi PNP? Di ba last time yung kay dating Pangulong Duterte, PNP ang nag-execute nun? Well, ang ano naman po, ang law enforcement was mandated to enforce a valid warrant of arrest is both the PNP and NBI. We are under DOJ, so yung pong coordination siguro after the arrest will be easier siguro as a matter of perspective dahil ang DOJ po ay nasasakop ang NBI po. Ibig mo sabihin yung NBI under naman sa DOJ, ay ang susunod na hakbang, Prosecutor General, under din sa DOJ. Opo, tama po. Okay. O, sige. Di good luck. Di medyo pahinga muna kayo ngayon. Ano po? Wala munang aksyon ngayon. O doon din natin masabi. Baka within the latter part ng linggo, baka meron. Araw-araw po ang NBA may action dahil hindi lang naman po ito yung tinututukan namin. Marami po tayong ano. Actually, it's an opportunity for me, perfect segue na sinabi nyo na walang action. Ano po ako mula nung nag-assume noong February 21 po, more than 200 cases po will be successfully yung indicted na at apprehended po yung mga involved na criminals po natin. Ano po, allegedly criminals and criminals po. Yeah. Pero dahan-dahan. Baka pumayat ka niyan. Mas gusto natin yung katulad mo, Sir Alvin. Thank you, attorney. Mabuhay ka. Maraming salamat. Si attorney Melvin Matibag, ang director po ng National Bureau of Investigation. Dati po sing kinocover yan